Sinugot naman ng palasyo ang patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa hakbang ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Si Clazel Pardilla sa detalye. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idadaan sa tamang proseso at hindi pa iirali ng extrajudicial killings o walang habas sa pagpatay para mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Buwelta yan ng palasyo matapos ihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na dapat hintayin ang resulta ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Una na ring iginiit ng pangalawang Pangulo na kung tutuusin, kaya umanong mapanagot sa loob lamang ng isang araw ang mga dawit sa katiwalian. Hindi po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Nagpulong na ang ICI para tugisin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kukunin ang higit 16,000 reklamo na natanggap mula sa sumbong sa Pangulo website. Ang Department of Public Works and Highways sinibak at sinampahanan ng kaso ang ilang kawani ng ahensya at kontraktor. Binakura na ang pera ng mga dawit sa anomalya matapos ilabas ang freeze order sa higit 100 bank account at insurance policy ng mga sangkot sa flood control mess. Pinalimas na ni Pangulong Marcos ang higit 200 bilyong piso na panukalang pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Birani Palace Press Officer Claire Castro, sana isinumite ng bise ang kanyang mga suhestyon sa kanyang ama noon na nangakong tatapusin ang korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa kabila ng pag-aamin na mismong ang dating presidente umano ay naging kurap. Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.